Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. May chance kayo manalo ng cash prize at gift packs mula sa Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Dito sa DZRH sa mga issue at balita. Hintayin lamang po ang DZRH team sa inyong mga terminal at panikita ng DZRH sticker ang inyong mga tricycle at sa back ng sticker ay sulat ang inyong name, address at contact number. Pag nabunot sa raffle draw ang inyong pangalan ay tumataginting na 1,000 piso. Agad ang inyong premyo mula sa DZRH Malacash to the max. Kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Kaya ano pang iniintay ninyo? Tutok na sa DZRH Malacash to the max promo. Kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng ayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello, ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal kasama ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. May magandang question dito si Ma'am Teresita Atienza. Sabi niya, Attorney, bakit parang inuutusan ni Jinggoy ang Sandigan Bayan na sagutin muna ang motion bago siya basahan ng sakdal? Pwede ba yun? Actually, tama po yun. Pwede po yun, Miss Teresita Atienza. Alam niyo pong bakit? Meron po kasi mga issues na kailangang
i-raise agad ng akusado, no? Akusado na po ang tawag dahil nandoon na po sa korte, no? Bago pa po mag-arraignment. Dahil kapag ka na-arraign na ang isang akusado, mayroon pong mga issues na deemed waive o hindi mo na pwedeng i-raise pa or banggitin pa or ipaglaban pa kapag ka natapos na ang arraignment. Kasama po ito sa mga karapatan ng mga akusado. Maliban na lamang po kung ang issue ay walang jurisdiction, so pwede po itong banggitin or ilaban o i-raise. Ano ba tawag sa raise? Ipaglaban or i-raise anytime, no? Hindi po na forfeit or na-waive yung karapatan na questionin, no, yung jurisdiction. Pero meron pong ibang mga issues kagaya na lamang ng walang maayos, walang preliminary investigation na nangyari o kaya naman po ay masyadong vague, malabo yung charge. So yun, dapat po yung ma-erase o ma-question bago pa ma-arraign ang isang akusado. So tama po, nasa tamang proseso po, no, yung hakbang ni Senator Jinggoy Estrada. Usapang Legal. So ang tanong ngayon, tatanggap ba ng sweldo ang isang senador kung ipinaaresto na siya sa Sandigan Bayan dahil sa kaso sa ilalim ng RA 7080? Ang 7080, no? RA 7080 po. Ito po yung tinatawag nating Anti-Plunder Act, no? Sa Anti-Plunder Act, meron pong express rule na suspension habang pending ang kaso, no? Meron pong particular na provision sa batas na sinasabi, Section 5, no? Any public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act, the Plunder Act, is pending in court shall be suspended from office. Ano ba ang epekto nito? Kapag ka po RA, no, ibig pong sabihin kapag may valid information for plunder, no, at pending na ito sa Sandigan Bayan, ang public officer po shall be suspended from office. At dahil suspended na from office, wala na pong swelde. Usapang Legal. Wala na pong sweldo, no? So mismong ang batas po ang nagbabanggit din na if later on siya po ay acquitted, siya po ay entitled sa reinstatement, and to the salaries and other benefits which she failed to receive during suspension. So habang suspendido siya, hindi siya tatanggap ng mga benepisyo at sweldo. At kapag ka po, halimbawa, later on, after ng mahabang pagliliti, sinabing walang acquitted siya, no? Napatunayang hindi siya nagkasala or napatunayang proof beyond reasonable doubt, no? Yun pong mga na withheld, yung withheld salaries and compensation, maibabayad naman, ibabalik po yun sa kanya. Usapang Legal. Kaya mali po ang sabihin ni Senator Jinggoy Estrada na may instruction na siya na i-hold ang kanyang sweldo dahil in the first place, no, kasama po doon sa pagkakaaresto at yung kasama po doon ay ang suspension niya at therefore hindi na siya dapat na makatanggap pa ng sweldo. In the meantime, kung later on masabi na ay hindi siya guilty, acquitted siya, marirecover po niya yun. Usapang Legal. Yun. So mahalaga po na valid po yung information. Meron naman pong presumption of regularity na tinatawag, no? So sa madaling sabi, ang critical fact ay hindi lang naaresto kundi nasuspende siya under Section 5 ng RA 7080 o Anti-Plunder Act dahil may pending plunder case sa valid information. Ayun. Pero kung ito po ay
ay ibang mga kaso at hindi plunder. Sa pangkalahatan, Sa pangkalahatan, kung hindi po plunder, tatanggap pa rin ng sweldo ang senador kahit na aresto na siya, maliban na lamang kung meron pong valid suspension order mula sa korte batay po sa isang batas na nag-uutos ng suspension at iba pang legal na batayan, na nagpuputol ng entitlement doon sa sweldo. Usapang Legal. Okay? So, hindi po natin utang na loob yun. Now, dakuan po natin, ano ba yung nangyari doon sa mga kaso ni Senator Jenggoy Estrada? 25 years, Yung meron po siyang noong 2001, si Senator Jenggoy Estrada ay naharap po sa kasong plunder kasama ng kanyang amang si dating Pangulong Joseph Estrada. Ito po ay nag-uugat sa umano'y pagtanggap nila. Nagbabasa po ako dahil ayoko pong magkamali sa mga figures. Pagtanggap nila ng 554 million pesos na protection money mula sa mga huweteng operators at pag-divert ng 130 million pesos na tobacco excise tax share ng Ilocos Sur at pagtanggap ng 189.7 million na kickback umano mula sa Bell Corporation para sa GSIS and SSS purchase ng 1.8 billion pesos na worth of shares of stocks at ang controversial na 3.23 billion pesos na Jose Velarde account with Equitable PCI Bank branch in Binondo, Manila. Si Erap umano ang beneficial owner ng account. Usapang Legal. So yun po yung 2001 case ni Jenggoy Estrada kasama si dating Pangulong Erap Estrada. I'm sure natatandaan niyo ang Jose Velarde account. Pinagtalu-talunan pa yung mga, di ba, nagkaroon pa ng mga forensic, mga eksperto na tumingin sa mga perma. Hindi po ba? Natatandaan niyo po ba yon? Ayun. So ano nga ba ang naging outcome? Today is Thursday. Thursday ngayon na ba? Tuesday pa lang. Kala ko sasabihin ko sana Throwback Thursday. Pwede din mga Throwback Tuesday. Ayan. So ano ba yung naging outcome sa mga kasong ito? I'm sure natatandaan ito ni Ms. Gael Enriquez. So naakwit po sa kasong plunder si Jenggoy Estrada noong September 2007 kasi, wala daw o hindi daw po napatunayan ang direktang involvement o conspiracy sa pag-amas ng ill-gotten wealth. Masyado po kasing mataas ang threshold, mataas ang standard, mataas at mahirap ang mga requirements na inilalagay ng nakasaad sa batas para sa plunder. Alam nyo naman, ang gumagawa ng batas, di ba? Sila naman talaga yung mai-involve dyan kung sakasakali. Kaya hinihirapan. Di ba? Kasi sila din ang maiipit dyan, di ba? Si Don Bilyonaryo ba, maiipit ba sa kasong plunder? Ordinaryong newsroom employee, palagay nyo maiipit ito sa plunder. Sino ba ang target ng plunder? Hindi ba yung mga opisyal ng gobyerno? At syempre, kapag ikaw ang mambabatas, lalo pa pag ikaw ay kurakot, you will make sure mahihirapan ang kamay ng batas na habulin ka, na panagutin ka dahil gagawa ako ng batas kahit papaano dapat makahanap ako ng depensa dito, 'di ba? Ganon. Kaya isa rin po yan di ba? Magdududa ka rin sa ating mga mambabatas, maliban na lang sa mga ibang, kung meron man kayo naiisip dyan na matinu-tinu. Usapang Legal. Ayan. So, ano naman ang nangyari kay dating Pangulong Joseph Estrada? Si dating Pangulong Joseph Estrada ay nahatulang guilty beyond reasonable doubt ng plunder. He was sentenced to reclusion perpetua hanggang 40 anyos na pagkakulong sana. But later on, napardon po by then President Gloria Macapagal Arroyo. Yun po ang nangyari doon. Usapang Legal. Now,
Noong 2014, no, so acquitted ang Jinggoy Estrada dahil wala daw maipakitang direct involvement. Noong 2014, muli pong nakasuhan si Jinggoy Estrada ng plunder at 11 counts, 11 counts of graft and direct and indirect bribery before the Sandigan Bayan. Ito po ay kaugnay sa sinasabing maling paggamit ng 183 million pesos na PDAF, Priority Development Assistance Fund. Usapang Legal. Hanggang ngayon po, si Jinggoy Estrada ay mayroon pang 11 na counts of graft mula sa kanyang involvement sa multi-billion peso PDAF or pork barrel scam na sinasabing si Janet Lim Napoles ang siyang mastermind. Usapang Legal. In short, bagaman po at nakalusot siya sa kasong plunder dahil nga po napakataas ng threshold, napakataas ng mga requirements para sa conviction ng kasong plunder, nananatili po ang 11 kaso ni Jinggoy Estrada ng graft, direct and indirect bribery sa Sandigan Bayan. Ito po ay mula 2014 pa. This year is 2026. Ibig pong sabihin, 12 taon na po, 12 taon na po na pending pa ang kanyang kaso, 11 kasong graft at direct and indirect bribery. Usapang Legal. So ano ba yung current status ng 11 mga kaso ng graft ni Jinggoy Estrada? Nasa 5th Division po ito at dininay ang kanyang motion to dismiss at nire-require na siya ngayon na magpresenta ng ebidensya, at ongoing po yung proceedings. Ibig pong sabihin, nakapagpresenta na ng ebidensya ang prosecution, magtutuloy ang pagpepresenta ng ebidensya ng depensa. Depensa si kampo ni Jinggoy Estrada. Usapang Legal. Again, meron pa po siyang 11 pending graft and indirect bribery and direct bribery cases. Ngayong 2026, meron po siyang plunder and 2 counts of graft cases na isinampa ng Ombudsman laban kay Jinggoy Estrada before the Sandigan Bayan noong May 28. Ang involved dito na halaga 573 million pesos in alleged kickbacks from flood control projects at ito nga po yung ikatatlong kaso niya ng plunder sa Sandigan Bayan. Usapang Legal. So yan po ang storya ng buhay ng plunder cases ni Jinggoy Estrada. Magdalena Martin, magandang gabi, nanonood sa atin sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Sabi ni Virgilio Abueva, budget para sirain is 3 trillion. I am not surprised why many strange things are happening these days. Sabi niya. Yan. So, in short, si Ginoong Virgilio Abueva is in defense of Vice President Sara. Si magandang gabi sa iyo, Joseph Abalos, Henry Dolohan, si Rion Deno, or how do you pronounce that, Deno or Dino? Natandaan ko po yung si Marcoleta pa ang chairman, baka ayun siya, Blue Ribbon Committee, sabi niya, Senator Jinggoy Estrada, the bad one. Yan po yung comment lang po yan ito doon sa naging pagdinig. Usapang Legal. Albertito Macaraig, magandang gabi. Miss Joy Garimbao, magandang gabi. Ang nangyayari daw ngayon sa Ombudsman ay sinasabi po niyo ay kinasuhan lahat ng kumukontra. I don't think na, alam nyo sa pagtingin ko, hindi lang dahil sa pagkontra, pero Ombudsman Rimulya, marami pa po ang dapat ninyong hinahabol. Kaya yan po ay bahagi ng administrasyon o bahagi ng oposisyon. Dapat po ay pinupurso ninyo pareho. Yan. Usapang Legal. Diba? Kasi kaliwat kanan naman ang involved sa korupsyon, hindi po ba? Ang dapat na magkaroon ng iniimbestigahan para matingnan kung talagang may pananagutan
Attorney kayo malakas loob ni na Attorney kayo malakas loob ni na Romualdez magnakaw umano kasi nga matas ka nyo ang dapat na pruweba. Yun po ang binanggit ni Anthony Corrales, no? In general, napakalalakas po ng loob, no, ng mga kurakot sa gobyerno at may masamang intensyon at tumatakbo lamang para makapanlamang at makakuha ng mga proyekto sa gobyerno o makakurakot sa gobyerno, makakuha ng power at influence, no, dahil nga ang intensyon ay personal at hindi totoong paninerbisyo publiko. Dahil in the first place, kung totoo ang intensyon, no, na magserbisyo publiko, ay dapat una, dinideklara ito ang aking mga ari-arian. Pangalawa, ito ang aking mga ari-arian noon. Ito ang aking pinagkukunan ng mga ari-arian. Maipakikita ko wala akong ninanakaw. Walang unreasonable or awkward or surprising na pagtaas sa aking salin. No, maliban na lamang kung may mga legitimate businesses. Pero iba pong usapin, no, yung mga tawag doon. Kasi sinasabi po kapag ka ikaw ay opisyal ng gobyerno, una, hindi ka nangangontrata sa gobyerno. Pangalawa, wala kang yung mga interest doon sa mga negosyo. Dahil syempre, kapag ka ikaw ay may interest sa mga negosyo at ikaw ay opisyal ng gobyerno, ay isusulong mo na makakuha ng mga proyekto, lalo na sa gobyerno, ang kumpanya kung saan ka nabibelong, hindi po ba? Usapang Legal. Ayan. Pwede po kayo magpahayag ng inyong mga saloobin, pera lang pagmumura at mga ad hominem regardless kung sino po ang inyong sinusuportahan. Maayong gabi sa tanang naminaw sa Visayas and Mindanao. Mamaya po dadakuan po natin ano nga ba yung kasong plunder, no? Dahil madalas nating naririnig ang plunder. Si Senator Marcoleta daw ay may plunder case. Sino pa ba ang mga mahaharap daw po sa kasong plunder? Titingnan din po natin ano nga ba ang nangyari doon sa kaso ni Senator Joel Villanueva kung saan meron pong pag-uutos para siya ay tanggalin bilang kongresista ba or senator at that time. So yan po at iba pa sa atin pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa bed.
Plastic number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fecon. Galalala Fecon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Si Representative Chico Barsaga ng 4th District ng Cavite. Base sa rekomendasyon ng House Ethics Committee na pinamumunuan ni Representative J.C. Abalos ng 4-piece party list. Ang si Abalos, hindi madalian ng indikasyon ng komite para patalsikin si Barsaga. Pero sabi ni Abalos, ilang beses na rin binigyan ng pagkakataon si Barsaga para magpaliwanag sa kanyang disorderly behavior, paglabag ng property forum at paulit-ulit na pagsaway sa mga kondisyon ng komite. Unang nasuspindi si Barsaga noong December 2025 nang igawad ang 60-day suspension dahil sa paglabag sa property forum at pagpost sa SOCMED na mga panira sa ilang mga kasamahan. Muling pinatawan ng 60-day suspension si Barsaga noong February 2026 nang akusahan nito ang ilang mambabatas na tumanggap umano ng suwol mula sa bilyonaryong negosyante na si Enrique Razon. Dito sa plenaryo, Atty. Rina ay sinabi ng mga mambabatas na naabisuhan na itong si Congressman Barsaga sa resulta ng botohan ng mga mambabatas dito sa plenaryo base sa pag-aproba sa naging rekomendasyon ng House Ethics Committee na siya ay patalsikin dito sa Kamara. Ninang Milky, yan ay effective immediately, di ba? Effective immediately, Atty. Rina. Yes. Okay. Thank you. Maraming salamat. Mula dito sa Kamara, ako si News Riguna nag-uulat. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Galalala Fecon. Galalala Fecon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kenneth Arevalo, June Totoy Maranan, sa dami ng kaso ni Jinggoy, dapat din na siya ibinoto. Nasa botante rin ang pagkakamali. Tama po kayo, no? Kapag ka po may bahid ng korupsyon, dapat hindi na po natin ibinoboto. Ayan, no? Paulit-ulit na nasasampahan. I don't think naman na ito ay trip-trip lang, ano? Abay, napakahirap din po, ano, na magsampa ng kaso. Yung case build-up po, mahirap pong gawin. Kaya kung wala pong batayan, ay hindi naman yan basta-basta na isasampa. Rio Andino, magandang gabi. Si Gilbert San, magandang gabi po sa inyo. Teresita Atienza, dapat talaga i-expel si Barzaga, mag-vlogger na lang siya. Ang tanong ngayon, no? I just want to explore this. Pwede pa ba siyang tumakbo, no? Granting na na-expel na siya, pwede pa ba ulit siyang tumakbo, no? Bilang kongresista sa susunod na halalan? Kasi sa 2028, hindi po ba? Mag-i-election na naman. So pipili na naman tayo ng mga opisyal ng gobyerno, magpapalit, no? Pero alam niyo po ba na kahit expelled na si Congressman Barzaga ngayon, ang expulsion niya ay para sa posisyon at sa termino lang na ito. In short, or simply put, maari po ulit siyang mag-run for public office even for the same position in 2028. Usapang Legal! So, natatanggal lang po siya sa kanyang current seat at hindi po automatically nagkakaroon ng perpetual ban for public office or to hold public office. Maari lang po yung perpetual disqualification to hold public office bilang accessory penalty kapag ka po nagkaroon na ng final conviction. Hindi naman po dumaan sa kaso ito, no? Yung kay Congressman Kiko Barzaga. Ito po internal lamang na proseso dito sa Kongreso, and therefore again he can run again. I hope, no, na sa susunod na I'm sure tatakbo ulit yan kasi mga, di ba, political clan ang mga Barzaga, and therefore sila ulit din. Pero sana magtino sa susunod. At sana hindi lang siya. Usapang Legal! Di ba? Napakarami pong mga palpak sa gobyerno, mayayabang, maaangas, abusado, kurakot, paulit-ulit na nai-involve sa issue ng katiwalian. Siga-siga. Kasi natatandaan ko, hindi ba, yung may video na lumabas noon, si Senator Jinggoy Estrada, dinuduro-duro niya yung isang babae dahil sa parking area, di ba? Nakikipag-away siya doon. We don't know kung anong totoong pangyayari, pero para sa isang government official, senator at that, di ba? Makikipagduro-duruan ka. Regardless, start na po ng Pride Month. Kaya yung pong mga nagko-comment dyan about sa pagiging bading, no, hindi naman po yan proven. At wala pong kinalaman ang pagiging LGBTQ, no, sa pagiging matinong tao or pagiging kurakot o hindi kurakot ng isang tao. Kaya wag po nating idaway yung pagiging LGBTQ or kung ano man ang kanyang gender preference or sexual orientation. Dahil wala po yung kinalaman sa pagiging epektibo, kurakot o hindi kurakot na opisyal ng gobyerno. Usapang Legal! Now, dakuan po natin yung plunder. Ang plunder po ay isang espesyal na crime sa ilalim po ng batas na nagpaparusa sa public officer na nag-iipon o nagkakamal ng ill-gotten wealth sa pamamagitan ng combination o series, no, o sunod-sunod o pinagsama-sabang mga overt criminal acts kung ang kabuang halaga ay umaabot sa hindi bababa sa 50 million pesos. No? Ito po ay saklaw sa original na jurisdiction ng Sandigan Bayan. So ano yung mga elemento nito? Plunder, ng plunder, public officer, no? So kung itong si Don Bilyonario na ordinaryong writer, news ang tawag doon, writer, news
newscaster dito sa amin, malabo po yung ma-involve dahil privado siyang individual. So kapag ka po nakaipon ng ill-gotten wealth sa pamamagitan ng combination or series ng mga predicate acts at nagkaroon ng aggregate or pinagsama-samang amount, halaga na umaabot na 50 million pesos. Ano ba yung mga predicate crimes, predicate acts? Una, malversation, misuse ng public funds, no? Raid ng public treasury, pagtanggap ng mga kickbacks, commissions or gifts, no? Illegal at mga fraudulent conveyance ng government assets, pagkuha ng shares or equity or interest sa negosyo kasama ang pangakong trabaho, pagbuo ng monopolies at pag-abuso sa posisyon para sa unjust enrichment na may pinsala sa publiko at sa ating bayan, no? So parusa, ito po ay reklusyon perpetua kasama na po ang forfeiture ng ill-gotten wealth at pabor sa gobyerno at syempre perpetual disqualification na mag-hold ng public office. Usapang Legal. Ang tanong ay under po ba ng kapangyarihan ng ombudsman ang Senado? Yan. Hindi po nasa sa ilalim pero may kapangyarihan pong mag-imbestiga ang ombudsman. Ayan. So kaugnay sa mga senador. Imbestigahan ang mga aligasyon ng illegal or unjust or improper or inefficient acts. Pero pagdating po sa discipline ay iba pong usapan yun. Now the case of Senator Joel Villanueva. Noong pong 2016 ay nagkaroon po ng dismissal order ang ombudsman, no? Si Ombudsman Morales laban kay Villanueva dahil daw po sa grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the interest of the service. Ito po ay may kinalaman sa alleged na misuse ng 10 million pesos na pork barrel funds o yung PDAF. Usapang Legal. Unfortunately, there was a secret reversal. May pinatatanggal na nga po ni Ombudsman Morales, although medyo questionable po dahil ang ombudsman ay wala naman pong kapangyarihan na tanggalin. No? Inire-recommenda lang pero hindi siya magtatanggal. No? So nagkaroon po ng secret na reversal doon sa desisyon ng ombudsman. Usapang Legal. Anyway, ang bilis ng oras. Para po sa mga gustong manalo, mag-register pa din po kayo sa nakapin sa aming post sa ating Facebook dahil meron po tayong Kring Kring Panalo Malakas sa telepono promo at meron na pong nanalo ng 500 pesos. I hope nasa linya pa siya dahil napahaba ang aking pagsasalita. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Magandang gabi po. Ano pong pangalan nila? Glory Ann Valenzuela po. Glory Ann Valenzuela. Mula saan? Silang Cavite po. Saan po kayo sa Silang, ma'am? Silang Cavite po. Saan po? Bulihan po. Bulihan sila. Sa Bulihan. Okay. Magandang. Tumira ako dyan sa may Lalaan 1. Dahil nagturo po ako sa seminaryo. Yan. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. At nanalo po kayo ng 500 pesos. Wag po ninyong ibababa, ha? Kukunin po sasaluhin po ni Don para po kayo ay... hindi pa pala! May tanong! Ano po ang kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas na magsa-celebrate na ng 87th birthday, anniversary this July 15? DZRH po. Of course, ang DZRH. Nanalo po kayo ng 500 pesos. Huwag pong ibababa dahil kukunin po ni Don Belinare ang detalye para maipadala ang inyong 500 pesos. Usapang Legal. Sana po ay nakapag-contribute tayo ng a little information para po sa ating pakikipagbardagulan sa pakikipagbardagulan dahil marami sa inyo nakikipagbardagulan sa social media. I encourage you na magpahayag ng opinion sa may paggalang, may respect sa bawat isa at hindi basta-basta nag-argue na ay siguro may maleta ka, ay bangag ka, ay adik ka, ay kung ano man ka, no? Hindi po ganoon ang dapat na pakikipag-argumento. Batay po sa facts at syempre gumagamit ng lohika, logic, katwiran. Ako po ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal.